nga diha sa gingharian gipadayag na sa matag usa nato. So unsay but pasabot ana Kuya Mark? So Mark, unsay but pasabot nga nang gipadayag na but pasabot available ni para sa imuha. That's why ayaw og sugot nga mahuman ta karon nga wa kay masabtan, wala kay madawat kay ang tanan is available na ug ang heart sa Ginoo, ang will sa Ginoo, ang purpose sa Ginoo nga kini nga word nga iyahang gipadayag na nasa atoa mahimo ni siyang effective sa imong life, no? Ingnay mo katapa diha. Gusto ang Ginoo nga mahimong effective ang iyang word sa imong life, no? Gusto sa Ginoo gyud nga mahimong effective ang iyahang word sa imuhang life. Dili gusto ang Ginoo nga ang word niya mahimong void. So niyo ang word sa Ginoo, niingon siya nga dili siya musugot nga ang tanang word nga ako ang gihatag kaninyo ma-void lang. Dili ko gusto nga mobalik ni sa ko nga void lang. Means to say na ang buot pasabot sa Ginoo aduna siya purpose nining word. And that's why ang word sa Ginoo is very important kay mao ni siya ang pinaka foundation sa ato ang growth, transformation, manifestation. Tara? Ang word sa Ginoo ang foundation sa atong growth, transformation ug manifestation. Kung gusto ka motubo, gusto ka molambo, o gusto ka mag-manifest, makita nimong manifestation sa spirit, ang word sa Ginoo may pinakakailangan na to. Tagusa karon. Before ta mag-start, welcome na to ang tanan. Welcome. All right, so let us pray before ta mag-start. Let's pray. Pray ta. Nakoy gusto specific nga prayer tonight and I want you to engage in this prayer. Kini nga prayer mao ni ang magdala nato sa understanding sa iyong word. All right, let us pray. Father God, amo kang gipasalamatan kay ang imuhang word available nga masabtan para sa matag usa. And Lord, right now in the name of Jesus Christ, sumala sa imong pulong nga nagaingon nga ikahatag nimo dinhi kanamo ang espiritu sa kaalam ug ang espiritu sa maayong panabot. Ginoo, pinaagi sa gahom sa balang espiritu, abrihi ang mga mata sa amuhang kasing-kasing. Abrihi ang mata sa amuhang panabot nga mga pulong nga amuhang isgutan karon buhi para kanamo o maghatag kini og dako kaayo o kahimuan sa amuhang panghuna-huna. Ginoo, imuhang i-destroy completely ang amuang pagkaignorante sa imuhang truth. Gusto namo makatunan ang imong kamatuoran aron makalakaw mi diha Ginoo sa kagawasan nga imo nang gihatag itagana para kanamong tanan. Maghari ka Ginoo sa amuhang fellowship, ang word gina-share tuguti Lord nga ang kaayuhan magaabot sa matag usa sa tanang na adunay gipangbati nga sakit. Kagawasan sa matag usa kung adunay mga gibug-aton karon Ginoo. Ginoo, salamat nga ang pulong nimo gamhanan. Salamat Lord nga ang imong pulong buhi ug mao kini Ginoo ang amo Ginoong pundasyon sa amo ang kabaguhan, sa among pagtubo o sa among matagamtaman nga kinabuhi nini nga kalibutan. Amo kang gipasalamatan Ginoo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Og amen. Hallelujah. Alright, and gusto na ko i-emphasize ang tulo ka methodical journey or ang life na to karon isip usa ka mga katawhan sa Dios. Amen ba taniana? Sa dihang nakasabot ko nga ang usa ka gitawag nga Christian is dili day ang mga Christian mao ang nag-level ni ana silang kaugalingon. Ang word nga Christian gikan na siya sa mga pagano nga niingon sila nga o yun sa mga klase nga pundok ang mga Christian na sila. So nana sa Bible no. Usa ni siya ka word nga gi-utter sa mga pagan pertaining sa mga follower ni Christ. Walay nagsulti nga ang follower ni Christ is Christian nga mga Christian nga nag-utter kundi ang mga pagan yan. That's why mostly ang gina-word ni Apostle Paul sa iyang epistle in Christ or mga fellow citizen sa gingharian sa Ginoo. Right? In Christ. So, walay word na Christian nga nag-utter ang mga follower ni Christ niya na. So, sa pagkasabot na ko niya na ni uyon ang akong panghunahuna nga tinuod kay once mo kag Christian
usa ni siya ka word nga religious kayon siya nga word. Ug wala magamit niya na ang mga apostoles. Kung inyohang basihan din ha, kung inamoy kahigayunan na magbasa, wala nagamit ang mga apostoles mahitungod na nga word. Mostly ang ilahang gamit is mga kamo katawhan na sa Dios, no? Kana nga word, or you are kingdom citizen. So kamo kaabi na diha sa gingharian sa Dios, mga katawhan kamo sa gingharian sa Ginoo, or in Christ, no? So mao na ang word nga mostly nga ginagamiton nato, i-exercise nato nga word. I don't know kung mo agree ka sa ko, but mao ni ako ang stand sa ako ang pag-share sa inyo sa word sa Ginoo. Gusto ta mo tagaan og dako nga value, no? Dili ko gusto nga i-label ta mo sa usa ka relihiyoso nga tao, kanang religious nga tao. Gusto ta mo i-utter sa specific nga pag-ila kung kinsa ang pag-ila sa Ginoo, kung kinsa mo. Alright? So gusto ko nga isulti sa inyo ha, na kamo mga katawhan sa gingharian sa Dios. Okay? Ingnay mo katapa diha. Katawhan ka sa gingharian sa Dios. So you are a kingdom citizen. You are not a religious man. You are a kingdom. You are part of God's kingdom. You are part of the citizen of God's kingdom. Gusto nyo ko i-emphasize na tungod kay karon maghisgot ko mahitungod sa imuhang journey karon. Diha sa imuhang nahimutangan karon, diha sa Ginoo, sa imuhang lakaw karon. Ug karong gabi na maghisgot po ko og duha ka butang unsaon nato nga kining ato ang lakaw karon, kining focus nato karon, kining focus na usa ka focus nato karon nga unsa ato ang buhaton ani, maghatag og duha ka key, duha ka mysteries of the kingdom. Kung mo kog mysteries of the kingdom, o mo kog key, mga prinsipyo na sa gingharian sa Ginoo nga gipadayag na sa Ginoo nato. Ano importante man na, Kuya Mark, nga kailangan nato na masabtan tungod kay mao ni ang modus operandi sa kingdom sa Ginoo. Mao ni ang way nga mag-operate ang kingdom sa Ginoo is through principle. Amen ba tanana? But mga tanas mo sa kwa, Mark, unsay kalahian sa law ug principle? Ang law, ingani ni siya, paminaw mo pagayo. Kay gusto na ko ni-emphasize sa inyo ha, kay mostly pag makasabot ta sa law, ang pinakauna na tong mindset, mga regulation ni siya nga na ay condition aron ta ma-bless. Ang pangutana is mao ni, ingana ba ang mindset sa Ginoo? Ingana ba ang mindset sa Dios nga mauna ang law, o mauna ang mindset sa mga religious na mga tao sa unang panahon? So kung dili ta kasabot sa precept unsa ang law, posible nga ang mga principles sa Ginoo nga imuhang madungog karon, posible nga imuha ni siyang i-evaluate as law man gihapon ni, kay mura og naay kondisyon. No. Gusto ko makasabot mo ang problema lang yun sa law is mao ni na mali na to siya paggamit. Number 1, paminaw ba kayo? Ang law, ang sabot pasabot sa law nga ginasulat ni Paul is mao ang condition. But pasabot, it is the law of sin and death. This is the law of sin and death. Okay? Kining engrave sa stone, walay problema ni ini. Kung kabalo lang ang tao, kung kabalo lang ang mga Israelites sa unang panahon, nganong gihatag ni siya? Number 1, number 1 nga lesson, sumala sa pulong sa Ginoo. Gihatag ang law to expose us to our knowledge that we need a Savior. So ang law is a knowledge of sin, but pasabot magtudlo ang law nga need na to og Savior. So ang law dili dautan, ang law holy, ang law pure, ang law dili siya dautan, pero mahimo siyang dili beneficial sa imo kung kakasabot sa precept ni ini. So tungod kay wa kasabot ang mga Pharisee, mga Sadducees, mga expert sa law sa unang panahon, unsay pasabot sa law, ilang gi-interpret ang law nga condition aron makasulod sa gingharian sa Ginoo. Diha na mali. And most of us today, kasagaran mao na ang understanding. Ug salamat sa Ginoo gipagawas ta na nga klase nga panghunahuna tungod kay gipasabot ta sa Ginoo sa grasya sa Ginoo, no? Sa grace sa Ginoo. Ug karon nasabtan to, wow, dili dahi pinaagi sa akong works ko na luwas, kung dili dahi sa grace sa Ginoo. Now, unsay atong buhaton? Ato bang i-disregard ang law base sa pagsabot sa Ginoo? No, dili. So buto asa na to i-disregard ang law? Sumala sa sulat sa pulong sa Ginoo nga gi-disregard na sa Dios ang law. Gi-disregard na ang law, obsolete na ang law
Because ang law dili gyud mao ang way sa justification and forgiveness. Mao na period. Ang law is dili siya for justification and forgiveness. Ang law, it is the knowledge of sin. Ikaduha, it is to guide and guard sa nation sa Israel sa unang panahon. Now, importante is mao ni. Nganong kailangan nato ni sabton? Okay, again, ang pagsabot lang gyud nato sa law is mao ang pinaka problema. Kay once nga madungog nato ang principle, pwede ta mo yung nga, uy, balik ta sa law ani ba? Balik to sa law ani. Mao na ang problema, mao na ang danger nga ato ang dapat masabtan. Kay once nga ang atong pagsabot sa law is way siya sa salvation, mali gyud na siya. Kay wala gyud na luwas pinagi sa law. Alright? So unsa ang law dapat nito masabtan? Ang law dapat nimo masabtan unsa ang pinaka precept niya nganong gihatag siya sa Ginoo. Dapat makasabot lang ta unsay specific nga reason or purpose nganong gihatag ang law sa Ginoo. Now, once nga natay right understanding, dili na nimo kalaban ang law. Why? Because never gid nimo siya gamiton for justification. Tama ba? Kaya na kay right understanding. So ang law karon pa makasabot ka sa grace, dili na nimo kontra ang law. Gusto na ko na balikon maigsoon. Kaya naman, grabe na siya nga prevalent karon sa ato ang law and grace, law and grace, law and grace. Sama na law man siya, grace man. No, dapat dili nga natong understanding because ang law walay sala ang law. Ang panabot ra gyud sa mga Parisiyo sa unang panahon may nakaangin anang tanan. That's why napasa nila na klase nga understanding nga to the point na himo siyang obligation o nahimo siya karon nga condition. Kung kasabot lang sila sa unang panahon, that's why yung si Jesus Christ, nabasa ba ninyo ang mga sulat ni Moses? Nabasa na mo sa inyong next ni Jesus Christ, giunsa man ninyo ni pagsabot. See? Si Jesus Christ nakasabot siya sa intention sa law, pero ang mga Parisiyo wala nakasabot sa intention sa law. That's why kasagaran pud karon na lay down na siya nga klase nga thinking ug mao na karon ang nahatag sa mga kasimbahanan. At to the point daghan karon mga Kristohanon nga wa pa mutuo nga sila luwas. Ug daghan na diri sa amoa. Daghan pa ba na sa inyo ha? O wala na. Dinhi daghan na diri sa amoa nga 30 years na sa simbahan, 30 years sa pangalagad, 30 years na sigsimba, hangtod karon moingon pa gyud, depende na sa Ginoo brad kung kita luwason niya. Gusto na ko na-emphasize sa inyo ha tungod kay di ko gusto nga inyong kontrahon ang law. Kay law dili na to kontra. Ang law mao siya ang mo-guide nato. Mo-guide nato sa unsa? Principle ni siya. Nanunod sa prinsipyo sa Ginoo. Kay ang prinsipyo sa Ginoo mao siya ang pinaka-key susi nini nga gingharian nga naata kakaron. Amen ba tani ana? Now, ang verse sa Hosea chapter 4 verse 6 gusto ko i-emphasize sa inyo mga ison. Iyon ang Hosea chapter 4 verse 6. Isulat niyo ni. Hosea chapter 4 verse 6. Importante na siya nga verse. Mo na isa sa mga pinaka-paborito na akong nga verse. Ingon din hiya, my people are destroyed. Kinsa daw to? My people are destroyed. Kisa ning my people, mga katawhan ni sa Ginoo. Dili ni mga katawan sa kalibutan. Dili ni mga tao nga walay relasyon sa Dios. Mga tao ni nga niingon nga naa mi relasyon sa Dios. But ang description sa Ginoo sa iyang mga people is they are destroyed. They are destroyed. Now, unsay but pasabot ani? Victim. Amen ba tani ana? Victim. But pasabot, pwede di ka nakay mo yung nga, well, naman ko'y relihiyon, naman ko'y simbahan, naman ko'y grupo, brad, naman ko'y nga simbahan community. Yet, pwede ka mahimong victim sa imuhang gitindugan. Why? Yung word sa Ginoo nagaingon, my people. But pasabot, naay nakita ang Ginoo nga mga katawhan niya nga victim. Destroy, destruction ang life. So pwede ta nga na simbahan natay nagbautismo na ta, no? Membro na ta ng simbahan, yet we are walking in destruction. Kinsay nakita niya na ang Ginoo. O nagampo ko nga kita tanan dinhi nga dili ni ikaw. Nagampo ko nga dili ni ikaw nga mahimong victim ni ini nga destruction. Nganong na-destroy ta, nganong na-distract ta? My people are destroyed from the lack of
knowledge. Mao na siya yung pinaka-importante. Paminaw mo kayo, ang pinakakalaban na to gyud is ang gitawag na to nga ignorance. Lack of knowledge. Balikon nako, ang pinakakalaban na to, listen to this, ang pinakakalaban na to karon is mao ang ignorance, lack of knowledge. Ang pangutana din ha karon mo yung kang siguro karon, unsaon ako pagkalaban sa ignorance, pastor? Unsaon ako paglaban sa kulang sa kahibalo? Mangutana ko unsay tubag ka ha. Example, di ka kabalo maglungag, unsa kay buhaton nimo aron ka makabalog maglungag? Magtuon. Tama, magtuon. Subot pasabot ang pinakakalaban sa pagka-ignorante is mao ang pag-gain og understanding. Amen. So, gusto na ko na emphasize karon sa inyo, emphasize sa inyo ha karong gabi una, tungod kay pwede ta naginhawa, pwede ta nga buhi, pwede ta nanginabuhi matag adlaw, pwede ta nga nagpadayon sa atong buluhaton matag adlaw, yet listen to this, very important na akong i-share sa inyo karon. Yet we are not walking in the knowledge of the truth. But pasabot wala ta maglakaw, wala ta mag-operate sa principle sa Ginoo nga mao supposedly ang ato ang pinaka-operation aron ta dili mahimong victim. Amen. So ang pinaka-goal aning tanan mga igsuon nako nga ikaw pwede ta mo yung nga Christian man ko. Naman ko'y pagtuo sa Ginoo, naman ko'y simbahan. Yet ang life nato karon wala nag-express sa glory sa imuhang gituhan. Why? Because dili basihan ang atoang relihiyon, dili basihan ang atoang community, dili basihan, though good na siya, maayo na siya nga butang, pero dili siya mao ang basihan nga makagarantiya ta nga atoang kinabuhi, dili ta mahimong biktima ni ining nakita sa Ginoo. Amen, batani ana. So, destruction comes when you have ignorance. Grabe. Ang destruction mo abot once nga nakay pagka-ignorante sa iyang pulong. That's why ang word sa Ginoo gusto niya i-emphasize sa ato na kailangan ta makagawas na ini nga pagka-ignorante. Now, ang word nga ignorance, ang word sa Ginoo na unsay diagnose sa Ginoo sa ato nganong victim ta? Ang pinaka-diagnose sa Ginoo sa ato nganong victim ta niini nga life is mao ang giingon nato nga ignorance. Now, ang word nga ignorance sa Hebrew word is mao nang word nga darkness. Sulat ninyo darkness. Unsa ang word nga ignorance? Ang word nga ignorance maong gitawag na tuog darkness. So mangutana ko sa inyo ang way nga ang darkness ato ang ma-overcome is through light. Pinaagi sa kahayag. Matingala siguro mo nganong ginibalik-balik na kun dinriya nganong ginabalik-balik man muna pastor. Tungod kay mao ni ang mga na-miss na to every day. Ngano daw? Tungod kay, listen to this, very important siya. Tungod kay pwede ta everyday nga naatay giila nga kinabuhi matag everyday, matag adlaw, yet ang atong operation sa kinabuhi matag adlaw wala na to gi-operate sa unsa ang kamatuoran sa Ginoo. No? Gusto sa Ginoo nga imuhang malakwan ang prinsipyo niya. Kaya ang prinsipyo sa Ginoo mao siya ang mugiya sa imuha, mao siya ang light. Yan ang word sa Ginoo, arise, shine. Isaiah chapter 60 verse 1. Sayon sa pulong sa Ginoo, arise, shine, for your light has come. Ang light na nato. Ang light na naguban na nato. Naana sa ato ang light. Unsang light? Naana nato. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Ang pangutana mo ni karon, timpa sa pastor, timpa sa Kuya Mark, ingon ka nga destroy ang people sa Ginoo kay lack sila knowledge, tama? Ignorant sila. Pero ingon po ng pulong sa Ginoo nga naa naman ka ang light sa ilaha. Naa naman ka ang light.
Nganong na pa may distraction, nganong na victim pa man sila, nga na naman ka ang light, nag-uba naman ang light. Now, pangutana is mao ni karon, naabatay, mo ni pinaka-key, bantayan na to ni, mo ni pinaka-key, og mo ni ang sagad nga na-miss na to. Unsa ang pinaka-key? Ang pinaka-key is mao ni, nabatay understanding sa light nga nag-uban nato. Mao na ang pinaka-key. Kay pwede ang light nga nag-uban nimo, yet wala kay understanding ni ini, mura kag na ay Holy Spirit sa imong sulod, pero wala ta nakasabot unsa ang dala sa Holy Spirit. That's why wala na himong beneficial ang Holy Spirit nga atong ginadala-dala. Ang gahom sa Ginoo nga naan sa atoa, wala na himong benepisyo sa atong kaugalingon tungkay wala ta ka hibalo ni ini. So ang pinaka-key is mao ni, iyon ang word sa Ginoo, my people perish because of lack of knowledge. But pasabot, wala tay knowledge. Wala tay knowledge nini nga light nga nag-uban na sa atua. That's why nagtuon ta karon. Mao ni ang pinaka-reason nganong nagtuon ta sa pulong sa Ginoo, because every time yung word sa Ginoo in Psalms, lami ka na ipansulat ninyo ng mga verses. In Psalms 119 verse 130, yun ang word sa Ginoo dinhiya. The entrance of your words gives light. Unsa ang light? Knowledge, understanding, revelation knowledge, no? Kung sabot sa revelation knowledge, word ni sa Ginoo nga iyang gipasabot sa imuha. So dili lang ni word, kay pwede ka mubasa karon og word yet wala kay understanding. So ang pinaka-key nga makagawas ta sa gitawag nato nga ignorance or distraction, makagawas ta nga mahimo tang victim sa buhat sa enemy, sa yawa, matag adlaw na to. Ang pinaka-key is dili lang naa kay light na or na kay word, kundi ang understanding nimo sa word. Amin ba tani ana? So pwede ka nga na word, pwede ka nagbasa, pwede ka na word, pwede ka nag-memorize sa word, yet wala tay understanding sa word. Ug dili magpulos ang word lang sa to. That's why ang pinakabuhaton ni Holy Spirit sa matag usa nato, once nga mag-study ka sa word, once maminaw ka sa word, once mag-engage ka sa word, iyang tagaag kinabuhi ang word nga imong gistudihan. Mao na ibot pasabot sa gitawag natong light, revelation, knowledge. Ingon ang word sa Ginoo, the entrance of your word, asagi ka ng light sa word. That's why imposible kaayo para sa imuha nga makakaton ka og prinsipyo sa Ginoo nga walay pulong sa Ginoo. Imposible jud. Minta nga, well, gusto ko mag-business. Well, gusto ko magminyo, gusto ko gusto ko mag-start o ngani. Yet asa ka gakuha og principle, asa ka gakuha og foundation nimo. Asa? Well, mora gisulti sa akong kuan. No, kailangan ka aduna ka strong foundation o ang foundation dapat nato mao ang mga prinsipyo sa Ginoo. Unsa imong nasabtan? Unsa nasabtan magsugod kag business? Unsa nga prinsipyo nga imong nasabtan mahitungod sa business? Because anything without principle, God's principle, eventually mahimo na siyang shaking puhon. Ang issue is dili ang blessing. Ang issue, once i-promote ka sa Ginoo, kaya ba ang pressure din ha? Because life is not about blessing, given ang blessing. Iyon ang word sa Ginoo, we are blessed in Christ Jesus in heavenly places. But pasabot, dili big deal sa Ginoo ang blessing. Tungod kay ang blessing, naana, gihuman na niya. Ang big deal sa Ginoo is mauni. Kumusta imong mind? Kumusta imong mental orientation nimo? Unsang kapasidad sa imong mind? Kaya ba nimo ang pressure sa imong business? Kaya ba ang pressure nimo sa imong relationship? Kaya ba? Kaya ba ang pressure sa imong career? Dili big deal sa Ginoo ang blessing. That's why inong Ginoo, before ta mo dalon sa kainaan, before ta mo dalon sa promised land, iagi sa tamog wilderness. Amen ba taniana? Amen? Wala sila gi-shortcut, wala sila okay, gawas na mo sa Egypt, and then, okay, boom, nana mo sa promised land. No, dili ana ang heart sa Ginoo. Kaya ang pinaka-heart sa Ginoo is not about blessing. Given na ang promised land para siya. Wala na'y problema. But pasabot ingani, sa panahon nga gihuman ni Kristo Jesus, walay bisan unsang tabang nga nagagikan ka nato. Gihuman niya ang tanang nga maayong butang para nimo. Walay nagagikan nga kusog nimo. Gibuhat ni Jesus tanan ang iyang kaayo para nimo. Given na siya, blessing tanan.
Ang problema is mao ni karon. Nganong wala pa man karon pastor? Nganong wala pa man? Tinuod kay ngano man dili nga na ang way sa Ginoo. Ang way sa Ginoo nga iyahang i-transform ang imong mind. Iyang i-transform ang ato ang mental orientation. Kay ngano man naanad ta sa idea mahitungod sa Egypt. For how many years? Naulipon ta sa idea sa kalibutan. For how many years? Kung magtukod ka og business, panalanginan ka sa Ginoo, magtukod kag business, pero ang imong mga principle iya pa sa kalibutan, eventually moabot ang time ma-down na siya nga business. Why? Because dili na mao ang basihan sa ato ang tinuod nga naabot sa kinabuhi. Ang tinuod nga atong basihan sa naabot sa kinabuhi, dili ang mga butang nga gihuman ni Kristo. Given na. Kung dili giunsa nimo pag-engage ang imuhang mind sa mga gihumanan ni Kristo. Giunsa nato pag-set ang ato ang mind sa mga butang nga gihumanan ni Kristo. Because eventually, ang atong mind, kung atong i-inline dinha sa mga butang nga gihumanan ni Kristo, ang atong panghuna-huna mo conform to the pattern of what Christ has done. Dili ma-conform sa pattern sa world. That's why ingon si Apostle Pablo, i-conform ang inyong mind sa mga butang nga gihuman ni Christ. Dili na sa pattern sa world. Amen ba taniana? Importante kayo ni siya. So, unsa akong gusto ipakita sa inyo karon? Ingani ni siya. Ang first na to nga kailangan masabtan is mao ang gitawag na to nga first ang deliverance. Number 1 ni siya. Ang 3 methodical position journey na to. Number 1, deliverance. Unsa nang deliverance? Kita sa una wala tay Dios. Lingay mo katapad. Ingna, ikaw sa una wala kay Dios, no? Wala kay Dios, wala ta nangita og Dios. Yung words Ginoo, wala tay interest sa Dios. No? Dito ako gyud una nakakita sa Ginoo ba? No, mali gyud na. Ang word ningon nga why tao nga interesado sa Dios. Kay tanan ta nagrebelde sa Dios. Unsay ibot pasabot nga na naata sa gigunitan ta sa dominyo ni Satanas. Nata sa kangitngitan, ignorance. Nata sa kangitngitan. Subot pasabot, paminaw pagayo. Sa totoo akong gingon, naata sa dominion ni Satan, nata sa dominion sa ignorance. Ang problema is mao ni karon. For how many years? For how many years ang dominion ni Satan nag-rule sa atong mind? Alright? Nag-rule ang dominion ni Satan sa atong mind. Og mostly, paminaw pagayo, ang pinaka-problema sa tao sa una is mao ang yung spirit, kayang spirit patay. Inay mo katapad sa una, wa pa kaya kang Christ, patay yung spirit. Alright? Buhi ang iyang physical, pero patay ang spirit. That's why, naata sa kampon, sa gitawag na to, sinner. Ang tawag na to sa una, makasasala. Ang tawag sa to sa una, makasasala. Bisag ba naghimo tag pinaka-the best nga maayong buhat, ang tawag sa Dios na to, makasasala lang gihapon. Kasabot ba mo niya na? Di ka pwede mo nga, giluwas ko sa Ginoo kay mabuutan ko. Di ko, maluwason ko sa Ginoo kay tungod kay maayo kong tao. No. Ang kaluwasan, ang basis sa kaluwasan nga gibuhat ni Kristo Jesus, o kabalo ni mo na ana, ang basis sa kaluwasan nga gibuhat ni Ginoong Jesus, natong tanan, dili base sa imong kaayo, kundi mao ang gibuhat ni Kristo Jesus sa cross. Iyang gi-offer iyang life. Kaya iyang life maurang pinaka-the best nga sacrifice. Na gusto ko makasabot mo niya na, tungod kay, paminaw pagayo, ang pahimo ta nga maluwas ta, o sa ning maluwas akong isgutan, kining kaluwasan nga mabuhi ang atong patay nga espiritu sa unang panahon, pwede nimo maangkon ni sa pila lang ka minuto. Kung kinasingkasing ka nga nagtuo ni Jesus Christ as your Lord and Savior, ang word sa Ginoo nagaingon sa panahon nga mutuo ka nga si Jesus mao ang nagpakamatay para nimo, mutuo ka sa imuhang kasing-kasing ug imong ilitok sa imong mga baba, nakabaton ka sa kaluwasan. Ano sa ning kaluwasan? Kinabuhing walay katapusan. Ingay mo katapad din ha. Kung nagtuo ka ni Jesus Christ, na nakay kinabuhing walay katapusan. Ang sa gihatag niya sa tuwa, kinabuhing walay katapusan. Paminaw pagayo. Paminaw pagayo. Ang gihatag ni Jesus Christ nato kinabuhing walay katapusan, dili langit. Amen. Ang langit apil na diha.
Pero ang pinaka-highlights, kinabuhing walay katapusan. Nga pwede ka maka-experience sa Dios bisag wala pa ka sa langit. Moribot pasabot sa kinabuhing walay katapusan, mga igsoon. Ang kinabuhing walay katapusan, dili na langit. Part lang ang langit niya na. Kung mayroon kang kinabuhing walay katapusan, maka-experience ka sa Dios habang napakas kalibutan. Kaya nga no, naakay kinabuhi sa Dios sulod nimo. Now, gusto na ko ipakita sa inyo. Number 1, is maunang deliverance. Amen, bata niya na, deliverance. But pasabot, sa unang panahon, naa sila sa Egypt, o gipagawa sila pinaagi ni Moses. Ang tawag niya to deliverance. Maupod kita karon, kita kampunta ni Satanas sa unang panahon, mga masupilon ta sa Ginoo, pero sa panahon nga gipadungog ta sa maayong balita nga adunay Kristo Jesus nagpakamatay nimo, adunay Dios nga nahigugma nimo, iya kang gitagaan og maayo nga kahimtang labaw sa tanan, gitagaan kayang maayong kinabuhi sa panahon nga imong gi paubos ang imuhang pagpili, ingay mo katapad pagpili. Kaya ang pagtuo, pagpili, ang pasabot sa pagtuo, nipili ka nga imong sundon o isubmit imong panghuna-huna, imong will, imong decision making, imong will sa Ginoo para sa imuha. Kung sa will sa Ginoo para sa imuha, gusto kanya luwason, gusto kanya tagaag kinabuhing walay katapusan. Now, pwede na mo nabuhaton for pila lang ka minutes. Kung sincere imong heart, sincere imong mind, madawat nimong kinabuhing walay katapusan, pila lang ingana ka minuto. Amen ba taniya na? Labi na i-guide ta, di ba? Ginoong Hesus, Ginoong Hesus. Ako kang gidawat, nga akong Ginoo, ung manluluwas. Salamat sa kapasayloan, gidawat ko ikaw nga Dios, ikaw ako ang manluluwas. Amen. Ingana kadali. And then, ang spiritual realm, listen to this, very important ni Maikson. Bisan pag walay nahitabo nga imuhang medyo nakoy na feel, wa kay na feel ang spiritual realm ni honor ana nga desisyon. Bisan ing ana lang kadali gisulat na sa Ginoo ang imong pangalan dito sa libro sa kinabuhi. Inay mo katapad. Inay katapad, gisulat na ang imong pangalan dito sa libro sa kinabuhi sa panahon nga nidawat ka ni Jesus Christ. Ingana kadali mga igsoon, mao na gitawag nga deliverance. Gideliver ka from death to life. From death to life. Hallelujah. Ingana kadali ang kaluwasan nga mabatunan na to, nga maangko na to ang kinabuhing walay katapusan. Amen ba taniya na? Kung nituo ka ni Jesus Christ as Lord and Savior, then you have the eternal life, the life of God within you. Mao ni ang next. Paminaw pa kayo. And Pastor Mark, after ko nagdawat ni Jesus Christ, ano say sunod? Ang pinaka-challenge mao ni. Kabalo mo sa pinaka-challenge. Pinaka-challenge mao ni. Wala mo natingala nga after mo nagdawat ni Jesus Christ, buhi pa mo. Kung ang heart sa Ginoo nga dalon kadayon, kung ang heart sa Ginoo magkatapok tatanan sa langit, inighuman ni mogdawat sa Ginoo, kuha na ka siguro sa Ginoo. Nagpamatuod na nga karon wala pa kagkuha sa Ginoo kay dili gina maong pinaka-intention sa Ginoo. Ang pinaka-intention sa Ginoo kabalo mo unsa? Ang pinaka-intention sa Ginoo nga ibalik niya ang original nga purpose sa tao sa kalibutan. Unsa di ani pastor? Ang mag-rule ug mag-reign, mag-dominate ang tao sa kalibutan. Paminaw mo, dili ang yawa, dili ang mga demonyo, dili ang mga evil spirit ang magdominar sa ato ang palibot. Dili ang evil spirit ang magdominar sa mga eskwelahan. Dili ang evil spirit magdominar sa mga teritoryo. Dili ang evil spirit magdominar sa mga pangnegosyo, sa politika, sa panggobyerno. Dili ang evil spirit ang magdominar sa mga simbahanan. Dili ang evil spirit ang magdominar sa imong panimalay. Gusto ang Dios nga ang tao mao ang magdominate sa kalibutan. Dili ang mga evil spirit, kundi ang mga legal na mga agency nga mao ang tao. Ang tao gusto sa Ginoo nga mag-rule niini nga kalibutan, dili ang evil spirit. Ang pangutana is mao ni karon. Paano mag-dominate ang tao, pastor? Paano mag-dominate? That's why ang Ginoo gibalik niya sa imo ang kagahom, ang panggobyerno sa langit, pinaagi sa balaang espiritu. Amen ba tayo ani? Amen.
O kini nga gahom, kini nga panggobyerno, mauni na ni karon ang nag-uban nimo. Inay mo katapad, ang gahom sa Dios nag-uban na dai nimo. Inay mo katapad, kay hangtod nga dili ka motuo nga ang gahom sa Ginoo naa nimo, mangita kag laing gahom nga mahimong mag-work sa imong life. So ingani ni Mike Zone sa punto na to. Ingani ni siya. Pwede di ay ka, listen to this, very important ni siya. Pwede di ay ka nga na-deliver na, yet wala pa kay kagawasan. Medyo laom siya. Balikon ako. If someone delivers you, it does not mean you are free. Balikon ako ha. Dili tungod kay aduna ray tao nga nag-deliver sa imuha from death to life, free na ka. Balikon ako, gusto ko kayo naman. Abi na to nga automatic. Okay, nagdawat na kong Jesus Christ pastor. And then, matingala ko nga naman, defeated man akong life. Nga, dinhi karon ang na-struggle ang kasagarang mga Kristohanon, mga katawhan sa Ginoo. Kay abi na to nga automatic, human ako na born again pastor, no, nadawat ako ang Jesus Christ. Unsa man akong life nga murag victim hinon ko sa gitawag nga distraction. Unsay pinaka keyword? Because we lack knowledge, we lack understanding. So unsay pinaka next? Ang next nato nga phase sa life, humanta nagdawat ni Jesus Christ, humanta na tao pag-usab, humanta na born again in the Spirit. After na, unsa ang next? Ang next is mauni. You need to contend for knowledge. Kay pwede ka nga naanay kinabuhi ni Kristo, kinabuhi sa Dios nga nag-uban nimo, yet wala kay kahibalo mahitungod niini mga butanga. That's why wala ni na-appropriate, wala nimo ni nalakwan, wala ni nahimong realidad sa imong life. So sa next, humanta nagdawat ni Jesus Christ, ang next is you need to understand. You need to be transformed in the mind. Kay pwede ka igsuon nga na-deliver na from darkness, from death to life, pero ang imuhang mindset nga naa pa ka dito sa darkness, naa pa ka dito sa dominion ni Satan, pwede nga maulang gihapon ang nagdominar sa imong mind karon. Amen ba taniana? No? Tukod tag negosyo karon na natay Kristo. Ang atong mga pamaagi sa negosyo maulang gyapon ta kung kinsa tawo sa una nga wala tay Kristo. It cannot work. It won't work gyud. Mingon ko sa inyo, it won't work. Why? Because dili maghaom ang kangitngit og kahayag. Kailangan ang Ginoo nato mapasabot niya sa atoa unsa ning mga prinsipyo, unsa ning kahibalo sa pagkaanak sa Dios. Kay aduna tay mga bag-ong prinsipyo, inay mo katapad din ha, mga bag-ong prinsipyo. Or pwede ko moingon, pamina mo, dili ni siya bag-o tungod kay karaan na nga prinsipyo. Pwede ko mo gamit og bag-o tungod kay bag-o na tong nasabtan, pero dili ni siya bag-o, kundi original ni nga prinsipyo. Mao ni ang kamatuoran. Inay mo katapad, kamatuoran. Amen, kamatuoran. Abi na to nga ang kamatuoran, listen, that's very important ni siya. Abi na to nga ang kamatuoran mao ang maghatag na tog kagawasan. No, dili. Dili ang kamatuoran maghatag na tog kagawasan. Balikon nako, dili ang kamatuoran maghatag na tog kagawasan. Adunay kulang kundi ang kahibalo sa kamatuoran. You need to know the truth. It dili enough nga okay, na truth. Then wala taga-engage. Wala taga-engage ni ini. Wala tay time ni ini. Gina-reject na to ang truth. Gina-reject na to ang understanding nga makabaluta sa mga principles sa Ginoo, mga precepts sa Ginoo. Dili enough. Mura ra na og niyo ka nga okay na ko'y life ni Christ, yet wala ko'y intention nga malawom akong pagsabot ni ini. No, it cannot work that way. That's why ang pinaka-next na nga phase sa life, humanta nag-receive kan Jesus Christ, mao na ang challenge nako karon sa matag usa. Atong gamiton ang atong oras sa pag-engage sa ato ang mind transformation nato. Kailangan ma-change ang atong mind. Kay posible nga ang dala-dala nato nga prinsipyo, that's why wala nag-work out,
wala nag-workout ang ato ang mga kaminyoon, wala nag-workout ang atong mga relasyon, wala nag-workout ang ato ang mga friendship, wala nag-workout ang ato ang unsay mga butang nga wala nag-workout. Christian naman ko, na master magani ko. But wala nag-work nga naman because dili enough ang natay simbahan, natay reliyon. Dili enough. You need to be a personal learner sa mga principle ni Jesus Christ. Hallelujah. You need to know the truth. You need to know. You need to know the truth. And the truth that you know, that will set you free. Mabay gingon si Paul sa Ginoo. That's why yung sa dito if the Son has set you free, you're free indeed. Ingon ang Ginoo kung ang anak nag-free nimo, free na jud ka. Pero ang next nga passage kung basahon ninyo, iyon sa dito but you should know the truth, and the truth it will set you free. Unsa nga truth? Ang truth nga imong nahibalan. So outside, listen to this, very important. Outside sa imong understanding, dili ka maka-benefits na ini. Balik ko na ko. Outside sa imong understanding, unsa mga butang nga wala nimo nasabtan, dili ka makabenepisyo niini. That's why we need the Holy Spirit. Kailangan ta mag-engage. Holy Spirit, Lord, ikaw ang focus na ko every day. I want to grow. I want to be transformed. I want to grow. I want to be transformed. I want to grow. I want to be transformed. Sa akong mind, Ginoo, pasabta ko, Lord. Kailangan nato ni masabtan, human ta gi-deliver, human ta gitagag kinabuhing walay katapusan, mag-engage ta nga ang atong mind ma-transform. That's why pag human og kuha sa Ginoo sa mga Israelites sa Egypt, gipaagi sa niya og wilderness. Unsay reason sa Ginoo? Exodus chapter 13 atong basahon din ha. Exodus chapter 13, unsay pinaka-reason sa Ginoo nganong gipaagi sa wilderness? Ingon din ha, when Pharaoh, Exodus 13:17, when Pharaoh let the people go, God did not lead them on the road through the Philistine country, though that was shorter. Ug mo ni gusto na to, Lord, gusto kog shortcut. Lord, gusto kog shortcut, Lord B. Lord, gusto ko kanang moabot dayon ko, Lord, sa akong destiny. Now, ang destiny nag-demand og right mindset. Aron nimo ma-enjoy ang imong destiny, aron ma-enjoy nimo ang fullness sa imong destiny, nag-require siya og total and massive radical mind transformation. That's why kailangan sa Ginoo nga makadungog ta sa iyang mga prinsipyo, makadungog ta sa mga teaching ni Jesus Christ. Amen, batanyana. We need to engage in it. Kailangan dili ta mahimong di na to dapat gina-take for granted ang mga butang nga sama ni ini, because ingon ang words sa Ginoo sa Proverbs, as a man thinketh in his heart, mind is heart. As he thinketh, ang tao daw nga naghunahuna sa iyang panghunahuna, mao siya. So kung atong panghunahuna mga karaan lang gihapon na mga mindset, eventually bisag pag natay Jesus Christ, the same lang gihapon ang ato ang reflection sa atong life. Tungod kay wala na himong mapuslanon ang pag-ingon na to nga, well, naman ko'y Kristo. Yet ay mong mind, wala napuno ang atong mind sa mga prinsipyo, mahitungod ni Kristo. So, unsa ang pinaka-key, the best sa life, sa manifestation sa life nga the best. Dili lang enough nga, okay, na ako'y simbahan, nagdawat ko kan Jesus Christ, na ako'y eternal life. No, we need to be transformed in our thinking. That's why ingon si Paul, nagtudlo si Apostle Paul niya na, yung sa Apostle Paul, Romans chapter 12, kailangan ma-change yung mind. Philippians chapter 4, kung sa itong mga maayo na mga panghunahuna, gikan sa langit nung mga butang, mauni ang hunahunaon. God wants us to really change our mindset. Why? Because, balik ko na ko, ang atuang destiny, ang atuang promised land, nagdemand ni siya og right mind orientation. Unsa imong destiny karon ginalong? Unsa ang imong promised land karon nga ginalong nimo? Unsa ang manifestation nga gihulat nimo sa imong life karon? Nagdemand na siya og right mindset. That's why ingon ng Ginoo, God did not lead them on the road to Palestine country, though that was the shorter. God said
if they face war, kung dili na ko sila dalon dito sa pinaka-shortcut, kay sa panahon nga dalon ako sa shortcut, kung makahinagbo sila gira dito ang pinakauna nga moabot silang panghunahuna, unsa daw? They might change their minds, unsay next? They might change their minds and return to Egypt. Mao ba na ang atong thinking usahay? Mo agree ba mo sa kuha? Nga maayo pamantong sa una no? Example, hasula din ani ng mga kuan. Uy, kanang kailangan gyud nato ning mga ani di ay. Mayop man to sa una kay dali ra man kayo to. No? Nagkuha ko karon og tawag gani SP, no? Student permit, kay plano ko magkuha ko og magkuha ko og lisensya, kay plano ko magpalit kog sakyanan. Karon naay mga set of options nga pwede ka makakuha og lisensya. Unta nasabtan ko ninyo. No, daghang mga dito lang kag kuha na, ato lang kag bislig sa lapitan na. No, nay mga ingana nga thought. Gusto tag shortcut. Gusto tag shortcut. Pero gusto ang Ginoo nga gusto niya nga no, di ko gusto shortcut, di ko gusto nga mahilaw imong life. Gusto na ko nga ma-enjoy nimo ang imong dominion, mao ni pinaka-term. Gusto na ko nga ma-enjoy mo ang imong dominion sa kalibutan, yet ang dominion naga-demand siya og right mindset. So unsa akong gusto ipabot sa inyo karutanan? Gusto ang Ginoo nga ma-enjoy nimo ang imong destiny. Gusto niya nga ang atuang destiny nga na-set na, humana pa kayo. Humana giset sa Ginoo ang promised land. Iyon ang Ginoo, flowing with milk and honey. Unsay pasabot, unsay implication na sa atong life karon? Sa unang panahon, ang promised land sa mga Israelites is mao ang Kanaan, promised land. Mangutan na kung saan promised land nato karon. Ang promised land nato karon, ang atong inheritance karon is mao ang kingdom, ang dominion sa Ginoo. That's why makapahulay ta. It is a promised rest. Makapahulay ta tungod kay gihuman na ni tanan ni Jesus Christ. Pero kini nga land, listen to this, very important. Kini nga land nagdemand ni sa mga Israelites nga ma-change ilang mind. That is why dito sa wilderness, paminaw pagayo, dito sa wilderness, matag adlaw, unsay nakita nila matag adlaw? Namo idea unsay nakita nila matag adlaw? Matag adlaw nakita nila ang pillar of clouds and pillar of fire. Matagadlaw, nakita nila ang mana, nakita nila ang quail, nakita nila ang tubig, nakita, everyday to, mga igsoon. Ano sa intention sa Ginoo? Gusto ang Ginoo, mga ma-replace sa ilang mind ang slavery nga mindset for 430 years. 430 years, ang mindset sa mga Israelites, mao ang Egypt. Ang Egypt mao ilang source, ang Egypt ang ilahang foundation, ang Egypt ang ilahang way of life, ang Egypt mao ang way of living, ang Egypt mao ilang pinaka anchor, ang Egypt mao ang pinaka kumpiyansa nila, ang Egypt mao ang pinaka kinabuhi nila. Ug ang Ginoo gi-challenge sila nga kini utruhon ang mindset sa mga tao. That's why every day, nakita nila mga milagro, nakita nila mga kaayo sa Ginoo, nakita nila ang pag-uban sa langit kanila, nag-uban ang gingharian sa Dios ato nila panahona. Gusto ang Ginoo nga ma-change ilang mindset. O gusto sa Ginoo nga mao po na mahitabo sa imuha karon. Paminaw mo pagayo, listen to this, very important. Gusto ang Ginoo nga pakitaan ka kasi dawat ani, ka sa tanang kaayo niya, kay gusto ang Ginoo nga ma-change imong mind. Kasi mo angko na gusto ang Ginoo nga pakitaan kaniyag milagro karon. Ang intention sa milagro, paminaw pagayo, ang intention sa milagro, gusto ang Ginoo nga ma-change imong mind nga magsalig ka sa iyaha kaysa sa mga paagi sa kalibutan. Amen ba tanana? God wants to change your mind. God wants to change your mind because dili gusto ang Ginoo nga sa panahon nga dalon kaniya sa imuhang destiny. Paminaw pagayo, dili gusto ang Ginoo nga dalon kaniya sa imuhang destiny, yet ang imong mga prinsipyo sa life mao lang gyapon ang mga prinsipyo sa kalibutan. It cannot work. Eventually kana mga butang nga gihatag sa Ginoo nato, ma-abuse nato o dili nato kaya ma-manage. Amen ba tanana? Amen ba tanana? That's why
gusto sa Ginoo nga ma-change ang atong mindset. Unsa ang pinakatulo, number 1, deliverance, gikuha ta niya. But it doesn't mean nga gikuha ka niya, free na ka. You need to be transformed in mind because ang freedom, ang tinud nga kagawasan, ang ma-change ka sa imong mind. Ikatulo nga phase karon is mao ang dominion karon. Amen? Makalakaw ta sa dominion. Makalakaw ta sa dominion kung ang atong mind na change. Ang atong mindset ma-change. Ang dominion nag-require siya nga ang imuhang panghunahuna ma-change. Ingnon sa Ginoo, ako ang imuhang kumpiyansa. Ako ang imuhang good shepherd. Sa unang panahon ang ato ang gisaligan, ang atong mga connection, ang atong mga skills, mga kalibutan nato ng mga panghunahuna. Pero we cannot dominate in the maximum potential kung maulang gihapon ang ato ang thinking. That's why God wants to change our mind. Kabalo ba mo, nga dito sa Promised Land, ang tanang katawhan sa Israelites sa unang panahon, nga gikan Egypt, wala makasulod sa Promised Land, gawas lang ni Joshua o ni Caleb. Wala makasulod, including ni Moses, wala kasulod in town si Moses, ang nag-deliver nila. No? Wala makasulod. Why? Kabalo mo sa pinaka-problema, because ilang ginalimit ang Ginoo pinaagi sa futility sa ilahang mindset. Wala sila mutuo sa kaayo sa Ginoo. Wala sila mutuo sa kaayo sa Ginoo. Mo ni problema. Wala nila tinguhaa nga ma-change ang ilang mind. Wala gyud nila tinguhaa nga ang ilang panghunahuna ma-transform. That's why ang ilang mga anak sa wilderness mo ay nakasulod sa Promised Land. O kabalo mo, ang word sa Ginoo nagaingon dito iyon ang Ginoo nga sa panahon nga mudasdas kamo didto sa Kanaan. Kabalo mo ang Kanaan na patoy mga nagpuyo didto Ang Kanaan aduna patoy nagpuyo didto Ang nagpuyo dito mga katawhan to nga mga settlers dito mga illegal settlers to sila dito Nagpuyo to sila dito nga kadto nga lugar gihatag na sa Ginoo. But pasabot paminaw pagayo. Ingani na sila maigsoon. Ang dominion, ang pagdominar na to sa kinabuhi, ingani. Ang pagdominar na to sa kinabuhi, dili ni bot pasabot nga wa na tay pressure o kalaban sa life mo nga dili ta dapat magkumpiyansa. Dili ta dapat magkumpiyansa kay ngano man. Kini nga kinabuhi na to karon wala nagsaad ang Ginoo nga wala tay pressure o wala tay problema. Mali pag moingon ang usa ka magtutudlo or pastor, okay, pag human ni dawat ni Jesus Christ, wala na kay problema. Mali na. Amen. Ang kinabuhi na to is mao ni mga igsoon. Ang kinabuhi na to is mao ni naapay mga Canaanites, mga Hittites, mga Philistines, mga Moabites, mo na sila mga simbolo sa unang panahon nga naapa ni ato nga lugar. Ug niingon ang Ginoo nga kailangan mo mudasdas og ang kunon ninyo kaning mga yutaa. But pasabot niyon ang Ginoo, makipag-away ko ninyo. Kailangan ta maset ang atong mind nga kita madaugo na. Ang atong mind dapat maset nga kini nga health ako ana ni. Amen. Kining kadato ako ana ni. Dili ta mo tuo. Yung Ginoo, pinaagi sa iyang kakabos kita na himong dato. Di ta mo tuo, di ta mo dato na ko, mo kog dato basta na lang ko'y kwarta. Kwarta na lang ko lang na to para madato ta. Mindset lang gyapon sa kalibutan ang atong ginapairal. Niyon ang Ginoo, habang mutuo kanini, pasabot habang mudasdas ka, pasabot habang ang kunon daw nimo ni, yung words Ginoo, yung dito sa word niya, sa panahon nga musulong mo, sa panahon nga mudasdas mo og inyuhang papahawaon na kanang mga Moabites, mga Ammonites, Edomites, Midianites sa kanang nga lugar nga ilang gilakwan karon, kanang nipuy-an karon, inyuhan na pero naagyapon sila, abuga sila mao ni karon ang atong estado. Kita karon nagdominar nga sa panahon nga atong tuuhan habang tuuhan na to ang kadato, tuuhan na to ang pag-asinso, tuuhan na to ang mga maayong butang, tuuhan na to atong health, habang tuuhan na to
ang Ginoo nagaabog siya sa mga kalaban nato nining atong ginatuuhan. Amen ba taniya na? Amen? Naay mga attack. Dili mo sugot ang enemy nga mahimo kang successful sa imong business. Dili mo sugot ang enemy nga mo success ka sa imong relationship. Dili mo sugot ang enemy nga mo success ka sa imong family. Dili mo sugot ang enemy nga malipayon ang imong destiny.